in Christ. Pero yung iba sa kanila ay naniniwala lang but they don't have a deep relationship with Him. Yun yung malaking problema. The intimacy with God. Kaya kahit na may kakayanan ang Diyos na gumawa ng himala sa buhay ng tao na yon, hindi niya nararanasan yung himala ng Panginoon. Because the main problem is the intimacy. Pero pag tinignan ninyo si Hosapat, alam niya eh. Alam niya kung paano ang Diyos gagawa. Bakit? Kasi kilala niya ang Diyos. Diba? Sabi rito, ulitin ko yung verse 7, verse 6, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kilala niya kung sino yung kausap niya. Amen? Kilala niya. Tanungin kita kapatid, pag nananalangin ka, kilala mo yung kausap mo? O yung panalangin natin ay isang panalangin ng alatsamba kung tutugon siya o hindi. Kung kawawa tayo mga kapatid, pagka ganyan ang ating kalalagayan, nananalangin tayong alatsamba, ayusin na natin yung relasyon natin sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, ayusin na natin. Ang Diyos ay mahimalang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Marami na siyang ginawang himala noon, marami pa siyang gagawing himala sa panahon natin ngayon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ni Jose, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, hindi lang ng lupa, maging ng buong kalangitan. Ano yun? Pag tinignan natin, pag in-interpret natin, He is not just a God of heaven and earth, but the universe. Why? Because He created the universe, not the solar system, not just a galaxy, but the universe. Anong meron sa universe? A million galaxy. He is the creator of the universe. Yun yung kapangyarihan niya. Amen? Sabi niya, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Kung walang maaaring lumaban sa Diyos ko, ay dito ako sa tabi ng tatay ko. Amen? Sige, awayin mo ko, isusumbong kita sa tatay ko. Hallelujah. Sinong tatay natin? You call me tatay, pero hindi po akong totoong tatay nyo. Ang Panginoong Diyos ang tatay natin. That's why we call Him Abba. Alam niyo yung Abba? That is a Hebrew word. Or, if I'm not sure, Hebrew or a Greek word na ang katumbas niya, Father. No, ang isang Israelita, kapag tinatawag niya ang tatay niya, Abba. Yan, Abba. That's why tayo naman we call him Abba in the language of the Israel. But may kasama siya, Abba, Father. Tumatawag tayo sa kanya na Ama, Tatay, Daddy, kung ano man yung kasanayan mo, yung iba, Papa. No, Papa Jesus. That's how we call him. So when we use those words, it talks about our relationship with Him. Yung iba naman, sige, manalangin na lang tayo sa taas. Hallelujah. Yung iba ganon. Bahala na ang taas sa atin. Hindi ko alam kung kesame, kung ibon ba yan, eroplano ba yan, ulap ba yung tinutukoy niyang sa taas na yan. Why? Because there is a problem of intimacy. Hindi mo siya matawag na Panginoon. Hindi mo rin siya matawag na Ama or Lord. Why? Because there is a problem of intimacy. Pero habang nailalapit tayo sa Panginoon, unti-unting nagbabago yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Kanya. Nababago. Because of restoration of our relationship. Now, labas lang ako ng konti. No? Paano mare-restore yung relationship ng tao sa Diyos na nasira?
Una, through our Lord Jesus Christ. Saan? Tinapos niya na po sa krus ng Kalbaryo. What we need to do is to have faith in Him. Paano magsisimulang pananampalataya ko? Kailangan dumating sa aking puso yung totoong pagsisisi sa lahat ng kasalanan kong ginawa, and then tatanggapin ko ang Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas. Doon nagsisimula ang reconciliation. Doon nagsisimula na mapanimbalik uli ang relasyon ng isang tao sa kanyang Panginoong Diyos. It's not about religion, but it's about our relationship with God. Kapatid, maraming himala na nakaabang sa buhay mo. Naniniwala ka? Alam nyo, sa usaping pagkilos ng Diyos, para bang 6 weeks ago, after ko dito, nung nakaraan, no, ay may dinaluhan akong isang gathering sa Taytay, no, kasama yung mga kapastoran ng Antipolo. So we joined together sa fellowship ng Rizal Ministerial, no, fellowship. At habang nag-aantay, maganda naman yung ambience. Nung magsisimula na yung worship leader na pastora, no, ay tumayo na sa gitna. May kinuha siyang sungay ng hayop. Gano'n. And tinatawag siyang shofar. No. Nung hinawakan niya na yun, at that exact time, hinipan niya. Pwede niya bang patunogin? Asa na si Mark? No, hinipan niya. No. Pagkatawag si Mark. Nung hinipan niya, yung shofar na yon, alam nyo, nasa isang gilid ako para akong hindi ko maintindihan yung naramdaman ko. Para bang gusto kong mapalokso yung espiritu ko, yung kaluluwa ko, parang na-excite na hindi ko maintindihan. Hanggang namalayan ko yung sarili ko, umiiyak na ako sa isang gilid. Hearing that sound. Para bang merong hudyat ang Panginoon na ibababa sa iyo, ilalagay sa iyo, merong mga bagay na i-impress uli sa iyong Panginoon, isang bagong hindi naman kapahayagan, isang bagong pangungusap ng Panginoon na hahakbangan mo. My soul was so excited that time. And habang pinapakinggan ko siya, sabi ko, gusto ko, Lord. Actually, matagal ko nang ine-aim na makabili. Nag-pray ako na makabili talaga ng shofar para dito sa atin at doon sa Antipolo. Anong purpose? Katulad po kanina, sa Antipolo po kasi pang-4 na linggo na itong ginagawa. Na karaniwan ng MC, lalabas na akong konti po Karaniwan kasi ang presider dati, pag mag-uumpisa, pasok na po tayo mga kapatid. Mag-uumpisa na po tayo ng ating gawain. Tama po? Sino nakarinig yan dati? Ngayon hindi na ginagawa. Buti hindi na ginagawa Kailangan pa ba yon? But this time, sabi ko, Lord, yes, gagawin ko to sa church. Dadalahin ko ito. So, para bang ilan na yan? Pang-5 yata. Pang-5 Sunday na ngayon. Sa Antipolo. Sa pagkakatanda ko. Pang-5 or pang-4 na Sunday na ngayon sa Antipolo. Pang-4 ngayon. Okay. Ngayon, ginawa natin dito. Ano ginawa natin? Pagpatak po ng 7:30, walang sabi-sabi yan. Ano man ang ginagawa nyo, nasa kusina man kayo, patutunugin po natin ang sound of the trumpet for 1 and 50 minutes. So pagkatapos noon, aakyat ang isang pastor po lagi ang magbabasa ng inspirational word from the book of Psalms. That's how. No? Kaya nung first time namin ginawa ito sa Antipolo, that's the same feeling na naramdaman ko. Every Sunday, hindi nagbabago yung damdamin ko every time na maririnig ko yung
sound of the trumpet. Why? Kasi para bang, alam mo yun, inihahanda ako ng Panginoon, nire-refresh ako ng Panginoon na one day, yung kaluluwa na ito ay maririnig yung tunog ng trompeta ng Panginoon. That's will run about 1 and 50 minutes. It's a sound of preparation. In the book of Revelation, there's a lot of trumpet natutunog. Nung mga nakaraang taon, ano yun, malaking question, no, worldwide, yung umikot na tunog na yun, a sound of trumpet. Do you think is that genuine sound? O gawa-gawa lang na sound? Was heard in Australia, was heard in Europe, in America. I don't know it was being heard in the Philippines. I'm not sure. Kasi di ko siya narinig eh. Pero sabi ng iba, narinig daw nila. Pero sabi ko, Lord, di ko narinig yung sound na yun. I am not sure if that is genuine. Pero ang daming testimony. My question, what if that sound is true? Meron bang warning ang Panginoon? Meron bang wake-up call ang Panginoon? So every Sunday po, gagawin natin yan. I want you to experience that every Sunday. Kapag na-late po kayo ng minuto, hindi nyo po aabutan yung sound of the trumpet. And one day, we will have this by analog. Marinig nyo yung sound of the trumpet. Kapag nakapag-purchase na tayo. Okay, lumabas lang po ako ng konti. Why? Kasi katulad ng ginagawa ni King Jehoshaphat, hindi naman literal na trumpet yung isinasaw niya, but he speak for the nation of Israel na mayroong panganib na parating. No? Kaya sabi ng verse 8, dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, sakit, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa iyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa iyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. That is a declaration before God, before our Savior. Ano yun yung sinabi ni King Jehoshaphat? In his time, in their time, a literal temple is existed. Na kapag may issue sila nationwide, ay wala silang ibang pinupuntahan. No, yung templo na yon na kung saan kinatatagpo nila ang Panginoon. Sa panahon natin ngayon, there is no literal temple. This is not a temple, this is a chapel. Why? Because the temple is in us. The temples now is us. Sabi ng Roma, ni Paul sa mga taga-Roma, do you not know that your body is the temple of God? So saan na kinakatagpo ng Diyos ang tao? Sa kanyang kalooban. Kaya kapag ako'y may pinagdadaanan at may malaking kinakaharap sa buhay, kapatid, nandiyadyaan lang ang Panginoon na dapat nating katagpuin at hingian ng payo ng tulong. Wala sa ibang lugar. Nasa kalooban mo na. Amen. Pakisabi sa katabi mo, nasa kalooban mo na. Verse 10, ngayoy
Sinasalakay kami ng mga kawal mula sa amon. Kanino niya sinasabi ito? Hindi ba sa Diyos? Yung hari nagsusumbong sa kanyang tagapagligtas. Yung Kristiyano, kanino nagsusumbong? Kanino ka nagsusumbong, kapatid? Sa kapitbahay ko po. Baka sakaling makautang. Baka sakaling kampihan niya ako. At least malaman niya yung sitwasyon ko, malaman niya yung aking hinaing, malaman niya yung inis ko sa tao na yon. Kaya pag nagsumbong ako sa kanya, kakampihan niya ako, dalawa na kaming inis doon. Pero mo yung Kristiyano na yan. Nang damay pa. Kaya sabi rito, kung ngayon sinasalaki kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab, at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo pinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak, hindi pinahintulutan ng Diyos, hindi sila pwedeng girahin, hindi sila pwedeng wasakin. Preserve sila ng Panginoon. Bakit kaya preserve ng Panginoon? Lahat ng desisyon ng Diyos ay mayroong layunin in the future. Kapag sinabi ng Diyos, wag dyan, wag ka dyan. Kasi may plano pa dyan ng Diyos in the future. Amen. Verse 11, ngayon ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na pinamana ninyo sa amin. Okay, naglilitanya itong hari na ito sa totoong kalalagayan nila. Para bang, Lord, pinapaalalo lang po namin, no? Ikaw po ang nagbigay dito sa amin. Hindi namin sila ginalaw kasi sabi niyo po, ngayon itong binigay niyo sa amin, gusto naman kaming palayasin. Hanggang sa panahon natin ngayon, ganyan ang ginagawa sa Israel. Gustong tunawin ang lahi ng mga Hudyo sa Israel. Hanggang ngayon, hindi natatapos yung issue na yan. Sino ang nangunguna ngayon? Itong Iran. Sino yung Iran na yan in the time of sa panahon ng lumang tipan? Sino yung nation of Iran? Sino yan sila? The Persia. Sila yung Persia. Actually, at that time, maayos ang Persia. Sila pa nga ang nag-restore ng pagsamba, makabalik sa pagsamba, ang mga Hudyo sa kanilang bayan. Yung Persia, yung Iran. Bakit? Kasi patunayan sa panahon na yon, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng sanlibutan. Ngayon, hindi ganon yun nangyayari. Kaya bumabalik yung history, repeated itself, especially in our time. Okay. Verse 12, ikaw po ang Diyos namin, parusahan niyo sila, hindi namin kayang labanan ng ganito karaming hukbo, hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lamang kami umaasa. In the time of, yung kalituhan nila, kawalan ng pag-asa, wala silang ibang nilalapitan. Especially yung pangunahin, the leader himself, the king himself, alam niya kung saan niya dadalhin ang kanyang tao sa Panginoon. Mga tahanan, bawat pamilya, yung pangunahin, yung leader ng pamilya, lalaki man yan o babae, dalahin niyo po, dalahin natin ang buo nating pamilya sa Panginoon. Siya po ang pangunahin na dapat nating lapitan at pagkatiwalaan. Sabi niya, ikaw po ang aming Diyos. Sabi sa 13, samantalang lahat ng kalalakihan ng Huda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hazael na anak ni Zacarias. Habang sinasabi ng bayang ito yung kanilang kalalagayan, yung kanilang takot at paghingi ng tulong, ang Panginoon ay nakikinig. At kasama sa hakbang ng Panginoon, ay in-inspire niya ang isang lingkod ng Diyos. Mula saan? Sa lahi ng mga Libita. Kaya sabi diyan, ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hazael na anak ni Zacarias, apo siya ni Benanias, na anak ni Jeiel, na apo naman
ni Matian na isa sa mga Libitang anak ni Asaph. Galing sa lahi ng Libita. Hindi pumili ng iba. Galing sa piniling lahi. Set apart for the service sa kanya lamang. Doon nangusap ang Diyos. That man prophesy over the nation through King Jehoshaphat. Sinabi niya, sino nagsasalita? Yung si Hazael. Nagsalita si Hazael. Sino nag-inspire kay Hazael? Sino yung muudyok sa kanya? Yung Espiritu ng Diyos. Literal na nagsasalita, nagpa-prophesy itong lingkod ng Diyos na ito, pero yung sinasabi niya ay galing sa Diyos. Kaya anong sabi niya? Makinig kayo! Tingnan mo yung katabi mo, makinig. Makinig kayo, Haring Hosapat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Dalahin natin sa konteksto natin ngayon. Makinig kayo, Pastora Kati, mga pastor at elder at deacon ministry head, at kayong mga Kristiyano sa lugaring ito. Amen? Pag binabasa natin ito, binabasa natin in their context, pero habang binabasa natin ngayon, dalahin natin sa konteksto natin. Kapatid, hindi lalagpas sa iyo ang salita ng Diyos ngayong umaga. Tutumbukin ka nito. Pakisabi sa katabi mo, para sa akin ito. Amen? Hindi ka lalagpasan ito. Tatamaan ka, sigurado. Amen? Handa ba tayo? Okay. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot, ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Huwag kayong matakot, mga kapatid. Huwag kayong masiraan ng loob sa dami ng inyong pinagdadaanan. Let's read it in our context. Ang Diyos ang makapangyarihan, ang makikipaglaban at hindi tayo. Now, let's talk about this thing, mga kapatid. The Valley of Beraka. What is that valley? In-introduce ko sa inyo yung iba't ibang valley. Now, this time, we are talking about the Valley of Beraka. Isang lambak na pagdadausan ng malaking labanan. Wala pa siyang pangalan that time. Pero magkakapangalan siya pagkatapos ng malaking labanan. Meron kang laban na pinagdadaanan. At para sa iyo, parang hindi mo ito kaya. It seems like a Valley of Beraka na merong labanang parating na hindi ko kaya. Pero sigurado ako, meron akong Diyos na kasama sa laban na ito. And He will win the battle for me. I'm not going to win my battle, but the Lord will win my battle. Amen? Yung sinasabi ko po sa inyo ay mga karanasan na ipinaranas na sa amin ng Panginoon. Napakarami pong laban na dinaanan po namin bilang mga pastor at sa isang pamilya din po ganon. Pero sa dami na po na yon, ang Diyos po ang gumawa ng pamamaraan. Hindi po kami. Basta ipinapakita lang ng Diyos yung gagawin niya, ang kailangan namin gawin ay magpasakop. At sumunod, at lumakad, at gumalaw sa eksaktong ipinagagawa ng Panginoon. Imagine this. From Church Along Nariles, pumunta kami ng Antipolo. Ang Antipolo ay ang church na
hinawakan po natin doon ay church na tigang na mayroong 12 membro that time na hindi pa tapat sa pagbibigay. Paano naman kami mabuhay niyan? Paano naman gaganda ang ministry niyan? Hindi na nga tapat sa pagbibigay, nangaaway pa ng pastor. Ano ba yan, Lord? Pero ang alam ko, kaya kami dinala ng Panginoon doon, may gagawin ng Diyos doon sa lugar. And in the same way, as the people of Ligao or some Christian of Ligao na nawala na doon sa pangangalaga ng church along, they requested, Pastor, dalaw ka naman dito. So, ang ginawa nila, pinamasahihan nila kami, balik-balik, sila na mamasahe. Kapag may budget kami na mamasahe. Hindi ganun kalaki ang pera. Actually, ang liit-liit ng pera budget namin. Yung tinatanggap namin na 2,000 monthly mula doon sa pinapaupahan naming bahay sa Cavite, yun yung pinanggagastos namin. At nahahati pa namin yung pamasahe dito. That's monthly. Ganong kalawak. Pag-umpisa ka ng simbahan, uupahan mo ng 1,000 a month, no? Yung pinapagawa diyan. Diba ako, tayuan mo ng kubo, babagyuhin, babagsak na naman, wala na naman pera, paano na yan, Lord? Pero ang Diyos ay nagsalita ng matagal na. No, na magbibigay ang Panginoon ng isang lugar na para sa inyo. Alam nyo, now, naunang nabigyan ng sarili itong tuburan. Pangalawang nabigyan ng sarili ay yung outreach doon sa Upper Kilingan. Pangatlong nabigyan ay ang Tinampo. Panghuling nabigyan ang Maine. Ngayon, meron pa tayong ipinapanalangin na bibigyan din ng Lord. Amen? Pag pinag-uusapan ang pondo ng simbahan, deficit, kahapon lang, nag-uusap kami ng ating ni Pastora Kati at ng treasurer, deficit. Meron mang budget ay para bang may naka-allocate na sa isang katulad ng ating piyera o 10,000. Tapos yung cash in hand ay 7,000, 8,000. Mas malaki yung gastos sa pera na meron. Pero alam natin, ang Diyos may ginagawa. Amen. Hindi nakabase ang kilos at galaw natin kung ano ang hawak natin. Nakabase ang kilos at galaw natin sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kakayanan ng Diyos, hindi sa kakayanan natin. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang magmaktol. Amen. Huwag kang magmaktol. Kasi nakabase na yung kinabukasan natin, hindi sa ating kamay, sa kamay ng Diyos. Amen. So tingnan natin, paano ba kumilos at gumalaw itong mga taong ito. Una, the Valley of Beraka. What is that valley? Tinawag kasi siyang sa Greek, Beraka. B-A-R-A-K-A-H, Beraka. Na ang ibig sabihin ng Beraka ay blessing. Yun po yung ibig sabihin ng Beraka on a Greek. Pero diyan is Beraka, B-A-R-A-C-H-A-S. A place, no? A valley or lambak. Yun yung pangalan ng lambak. Pero yung ipinapakita niyang kahulugan, no, ay naisalin sa salitang Griego, nang ibig sabihin pala ay pagpapala. So, sa ibang salin, yung lambak na yon ay tinawag na lambak ng pagpapala. Pero pag tiningnan natin, actually, yung lambak na yun, hindi naman nagpakita ng pagpapala, kundi kaguluhan ng kalooban, takot at pag-aalala, ang dulot ng lambak na yun sa literal na unawa. Kung sa sariling kakayanan, kaguluhan, takot at pagkatalo, ang ibig sabihin ng lambak sa sarili nating pangunawa, but not in the hands of God. Yung mga pinagdadaanan natin, kapag pinairal natin ang ating sariling unawa, talo tayo dyan, kapatid. Talo tayo dyan. Tingnan mo yan, yung issue ng buhay mo, yung pinagdadaanan mo, yung kinakaharap mong malaki,
tingnan mo yan kung paano tinitingnan ng Diyos yan. Huwag mo siyang titingnan sa sarili mong unawa. Tingnan mo siya kung paano tinitingnan ng Panginoon. Tingnan mo siya kung paano aayusin ng Diyos. Amen? Tingnan natin. Ilagay natin sa tama yung salitang pananampalataya. We say we have faith in God, then let's put that faith in a right place. Amen. Faith is an action word. Faith is a verb. Action word. Hindi siya sinasabi. Hindi lang siya naka-display. Kundi ito ay kinikilusan. No? Pag sinabi mo ako'y may pananampalataya, yun ay kilos at galaw na may kinalaman sa iyong paniniwala sa Panginoon. Pag sinabi mong may gagawin ng Diyos na himala, then may gagawin ng Diyos na himala. Antayin mo yun. O, hindi mo lang basta sinabi may gagawin ng Diyos na himala, ewan ko kung mangyayari. Saan ang pananampalataya doon? Amen. Aayusin ng Diyos itong kasama ko sa bahay. Kaya aawayin ko siya ng aawayin para umayos siya. Oh my goodness. Hindi ikaw, sabi mo sa katay mo, hindi ka ang taga-ayos, Diyos ang taga-ayos. Pakisabi po, hindi ka ang taga-ayos, Diyos ang taga-ayos. Tulungan mo lang ako. Tulungan din kita. Amen. Panampalataya na mo, naniniwala ka ba may nagagawin ng Diyos sa iyong tahanan na himala? Then let God be God in our house. Let God be God in our ministry. Mga ministry head, diba, nahihirapan kayo sa ministry nyo, let God be God in that ministry. Bakit? Kasi yung ministry na yan, ang dahilan niyan, dahil sa Diyos. Hindi dahil sa iyo. Kaya hindi ikaw ang bida dyan sa ministry na yan. Ang Diyos, pinagkatiwala lang sa iyo yung ministry na yan. Amen. So, kaya among makilala siya bilang Diyos dyan sa ministry na yan, na kung saan ikaw ang pinagkatiwalaan. So number 1, Valley of Beraka. It's a place of God's deliverance. Verse 15 to 16. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Hosapat, at kayo mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway na inyong makakalaban at hindi kayo. No, at hindi kayo. Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila. Parang yatang magkontra yata yun. No, verse 1, sabi ng verse 15, Diyos ang makikilaban, hindi kayo. Pagdating sa verse 16, sabi, harapin ninyo sila bukas sapagkat sila ay aahon sa para yatang, ba't ganun, Lord? Sabi mo, hindi kami ang makikipaglaban. Sabi mo, ikaw ang makikipaglaban. Tapos, sasabihin mo, harapin namin sila? Ala? Ba't ganun? Akala ko ba, Lord, ikaw ang makikipagpanalo at uupo na lang ako. Ay, sarap, Lord. Sige, Lord, ipanalo mo yung laban na yan. Ang galing talaga ni Lord. Ganun ba yung gusto nating sabihin? Sabi mo kasi, Lord, ikaw na ang lalaban sa amin. No? At hindi na kami. No, sige na, Lord, puntahan mo na. No, antay na lang kami dito. Yun tayo eh. Para bang ginagawa nating genie si Lord. Oh, I have 3 wishes, Lord. Okay. Palaguin mo tong ministry na ito. Oh, pakipitik na po ang kamay. Ting! Oh, ang galing. Diba, ginawang genie si Lord. Nung sinabi ng Panginoon, ako ang makikipaglaban, hindi sinabi ng Panginoon na wala ka naman nang gagawin. Ako na lang ang gagawa lahat. Hindi naman niya sinabi ditong ganun. Ulitin ko yung basa. Sabi dito yung bandang huli ng verse 15, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Ano yung makikipaglaban? Yung actual na battle. Siya ang gagalaw doon sa lugar ng labanan. Pero hindi sinabi ng Diyos na huwag na kayong pumunta doon. Why? We need to witness
how the Lord will win the battle for us. Kailangan mong makita kung paano ipananalo ng Diyos yung laban na meron ka. You should be there in the place where the Lord will win the battle. Huwag kang mawawala sa labanan na meron ka. Huwag mong tatakasan yan. Huwag mong iiwanan yan. Huwag mong tatalikuran yan. Harapin mo yung laban na yan. Pero ang Diyos ang gagawa para sa iyo. The Valley of Beraka is a place of God's deliverance. Nandoon ka. Nararamdaman mo yung panganib. Nakikita mo yung senaryo. Apektado ka. Pero nakikita mo higit sa lahat kung paano ang Diyos gumagawa. Amen. Apektado ka. Umiiyak ka. Naranasan mo yung pastor ang daming beses. Nakaramdam ako ng takot bilang pastor. Hindi takot sa buhay, kundi takot sa kinabukasan ng church, kung anong mangyayari. After those things, umiiyak ako sa Panginoon. I was in the place of that Valley of Beraka. Ang laki-laki, hindi kaya ng bulsa ko, Lord. Hindi kaya ng bulsa ko. May kotse ako, kulang pa yung pambili ng lupa kung ibebenta ko siya. Kulang pa. Pero ang alam ko, may gagawing himala ang Panginoon. Yun yung impression sa akin ng Panginoon. Umiiyak ko, pagkatapos kong umiyak, merong impression. May gagawin ako, anak. I will provide for that, dyan sa pinagdadaanan nyo. Ang issue kasi namin that time, pera. Pinapalayas na kami sa inuupahan. Pinapalayas na yung church natin sa Antipolo sa inuupahan. Kailangan namin pera. This time, hindi na pang-upa. Ang iniiyak ko sa Panginoon, Lord, this time, ayaw na namin mangupahan. Ang hirap. Yung pangungupahan lang na 10,000, binaba ng 12,500, hindi pa namin mabuo-buo. 8,000 lang yung nabubuo namin. Saan ang gagaling yung iba? Sa ipon ni Pastora. Kaya at that time, yung iniiyak ko sa Panginoon, yung pinagdadaanan ko, hindi ko inihingi na bigyan mo kami ng budget pang upa. Bigyan mo kami ng lugar no, na may-ari na babaan ng upa sa amin. Hindi ka, Lord, gusto ko, no, favor us a place which is for us. Imposible. Why? Ang mahal ng lupa sa Antipolo, pinakamababa ang 2 milyon. God favor us. Binigyan tayo ng Panginoon mula sa kamay ng ibang tao. Nabuksan ang kamalayan ng mga miyembro, maging sila ay nag-pledge. Nagbigay sila. Yung iba sa kanila nagbigay ng 50,000, yung iba sa kanila nagbigay ng 100,000, yung iba sa kanila ay nagbigay ng 200,000 para mabili lang namin, mapunuan namin yung kulang ng pambili ng lupa. Then we have the lot, nailipat na sa pangalan. Pag-aari na siya ng simbahan, registered through our name. Amin na ito ang problema. Mas malaki pa. Kailangan tayuan ng simbahan. Building permit pa lang, umaabot na ng 130,000. Ay, naku po, Lord, ano ba yan? Wala kaming pera, naubos na doon. Pero alam niyo mga kapatid, naitayo na yung simbahan. Ang laki-laki ng simbahan natin sa Antipolo. Alam niyo magkano ang halaga ng simbahan? Hindi ng lupa, kung yung simbahan lang. Ang simbahan ay nagkakalaga ng between 7 to 8 million ang halaga ng simbahan. Walang pera ang simbahan. Paano nangyari yun? Ang daming pamamaraan ng Diyos. Siyempre, ang unang tumugon sa panawagan, yung miyembro ng simbahan. Kapag may hinihingi tayo sa Panginoon, ang unang tutugon, pakisabi sa katabi mo, ikaw. Pagkatapos mong tumugon, tatawag ang Panginoon ng mga taong hindi mo kakilala para tulungan ka sa pasanin mo.
Ano ginawa ng Panginoon sa church? Yung mga kaibigan ng miyembro, nagkwento lang sila. May nagpadala ng 50,000, hindi kasama sa simbahan. May nagbigay ng, si Sir George, 2 beses nagbigay. Isang 100,000, isang 50,000. Ngayon may pangako pa siya 2 aircon. Hindi natin mga kasama sa simbahan. Nung naitayo na siya, wala pang bubong, kailangan na magamit by December, that's November. Sabi ko sa kanila, first week ng December, mabububungan yan. Wala nang pera ang simbahan, pero bakit gaganyan mananita, Pastor? I know from my heart. Pinumpisahan ng Diyos ito, siya rin ang magtatapos nito. Andiyan ako, tumawag yung head usher, Tay, pag-pray niyo po ako. Why? Kakausapin ko lang po itong kaibigan ko. Doon sila sa kantin, sa cafeteria ng, ang trabaho niya as a call center. 2 hours after, Tay, yes, handa ka na bang magpabubog? Bakit? Tay, yung kaibigan ko nag-donate ng 200,000. Mas malaki sa iyo ang kinakaharap mo, pero mas malaki ang Diyos natin. Kinabukasan, tumawag ang panganay ko. Ayan, si Pastora Kate. Daddy, alam mo na? O alam ko na may nag-donate. Hindi, Daddy. May nag-donate pa ng 50,000. Ayaw ipasabi ang pangalan. Ang inihingi lang namin sa Panginoon ay kulang-kulang 200 pambubong. Ang ibinigay ng Diyos ay 250. Bakit ko po ikinikwento sa inyo? Buhay ang Diyos natin. Yung pinagdadaanan mo, malaki para sa iyo. Pero tandaan mo, meron kang mas malaking Diyos. Bakit mas malaki sa iyan? Kasi pinapagana ng Diyos yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kasi kung kapantay mo lang at kaya mo yan, tatawag ka ba sa Panginoon? Iiyak ka pa sa Kanya? Baka hindi na. Ay, easy ka lang dyan, Lord. Kaya ko naman ito. Hindi ko na po kailangan ng tulong mo. Sisiw. Hindi mo kaya. No. Lord, Lord, please. O, di ba? Kaya iniaalaw ng Panginoon ng mas malalaking bagay sa harap mo. Why? Kasi gustong-gusto ng Diyos na nagtitiwala ka sa Kanya. Kasi yun ang nararapat. Amen? In all our ways, acknowledge Him. Maliit man yan o malaki, kaya mo man o hindi, acknowledge Him. Amen. So, the Valley of Beraka is a place of God's deliverance. It symbolizes victory without human striving. May tagumpay, pero hindi mo pinahirapan ang sarili mo. You are in the battle, pero hindi ka masyadong pinagpawisan. Pero at that area, nakakaramdam ka ng fear. No? But as you witness God's hand, oh wow! Nakikita mo yung mga tao, sila na nag-aaway, kayo nasaan? Nasa isang lambak, nasa isang lugar lang, and you witness how the Lord will win the battle for you. Kitang-kita ng mga mata mo kung paano ang Diyos ipinapanalo yung laban na meron ka. So, a place of God's deliverance. Pangalawa, verse 18 to 26. The Valley of Beraka is a place of worship and thanksgiving. May pinagdadaanan ako, meron akong issue, ang laki-laki, ang hirap-hirap. So, yung lugar na yan ay lugar din ng pagsamba. Hindi lugar ng pagrereklamo. Hindi lugar ng paninisi. Hindi lugar ng kung anumang negatibong bagay sa iyong kalooban. May pinagdadaanan kang malaking bagay, hindi mo kaya sarili mo, sumamba ka.
Amen. Tingnan natin. Si Josaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Kora at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo. Tumatayo ang lider. Mga lider po, mga pastor, mga elder, mga deacon, mga ministry head, tumatayo ang lider. Sa kabila ng pinagdadaanan ng kanyang pamilya o ng ministring hinahawakan niya, tumatayo ang lider. Sa pananampalataya, kumpiyansa siya na ang Diyos may gagawin. And that leader instruct his people in a positive way. Sinasabi niya na ang Diyos may gagawin. Amen. Hindi yung siya pa yung nauunang magmukmuk. Hindi niyo ako nararamdaman. Hindi niyo nauunawaan ang pinagdadaanan ko. Hallelujah. Nasaan yung leader natin? Yun po. Ano ginagawa doon? Baka gusto niyo pong damaya yung leader natin. Nasaan? Ayun po. Kailangan ko rin ng tapik. Kailangan ko din ng unawa. Tao ako. Si Josaphat, nakaramdam siya ng takot, pagkabahala. But he stand as a king. Amen? Sa loob ng tahanan, mga nanay, tatay, naapektuhan kayo, pero tumayo kayo bilang magulang. Nakatingin sa atin ang mga anak natin. Sa ministry, mga leader, naapektuhan kayo. May issue din kayo sa mga bahay ninyo eh. Pero tumayo kayo as a good leader of your own ministry. Amen? Bakit? Kapag nanlumo ka, anong lakas ang makikita mo sa mga kasama mo? Sino maglilid sa kanila? Sino ang mag-guide sa kanila? Gusto mong sumiglang every morning ng kayusan, ng simbahan? Aba, Asher. Oh. Asan ang leader ng Asher? Wala pa po. Bakit? Hindi ko po alam. Nasaan ang leader ng worship team? Baka nandiyadyaan na po. Nasaan ang mga pastor? Lagi po silang huli po, pastor. Di gagayahin ng iba? Ang sakit mo naman tayo magsalita. I am blowing my trumpet for all. This is not a season just to sit down, because this is a season to stand for God's name, servants of God. Amen? Hindi po tayo nagbibiruan sa pananampalataya at paglilingkod. Hindi po karibal ang Panginoon sa mga pangarap ninyo. Ibigay natin kung ano yung nararapat na para sa Kanya. Kapag yan ay para sa Kanya, ibigay natin sa Kanya yan. Sabi rito, ni King Josaphat, matapos niyang paalalahanan, verse 21, ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang sa daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh
Dahil dito sila ay nagkagulo. Anong ginawa ng hari? From the impression, mula sinilagay sa kanya ng Panginoon, mula sa sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi kayo ang makikipaglaban ako, pero kailangan nandoon kayo. Anong gagawin nyo doon? Magpe-praise and worship kayo. Amen. May kaguluhan, may problema, nagpe-praise and worship. Kaya ayoko mag-born again, mga baliw na yung mga tao na yan eh. Pero may problema sila, panay pang kanta, panay pang awitan, panay pang talunan, gano'n ang panang gano'n na may problema. Kaya ayoko mag-born again, mga baliw yung mga yan. But that's the way we handle our situation. Ayon sa Diyos. Salamat, Lord, sa mga problemang ito. Grabe, may problema na pinasalamatan pa. Pakisabi mga sa katay mo, tingnan mo siya. Pero ganito mga kapatid, sabihin mo, tingnan mo siya. Ito sabihin mo, dati yan. Kasi ngayon, ganyan na yan. Amen, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. The Valley of Beraka is a place in worship and thanksgiving. Kapatid, may pinagdadaanan ka, sumamba ka, at magpasalamat sa Diyos. Dahil pagkatapos yan, makikita mo yung tagumpay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka. We stand, the Paloma family, as a living testimony sa inyong harapan. Alam niyo yan, na-witness niyo yan. Ayan, Sister Merly, the Lisor family, Pastora Cathy, the Chavez, yung mga pioneer. Alam niyo kung paano tayo nagsimula. Sister Merly, alam mo kung paano tayo nagsimula. Ang hirap. Yung mga nakarating ng Antipolo, inabutan nyo yung True Vine pa that time. Brother Ando, inabutan nyo yun. Ang hirap. Nung God's Glory Church, yung mga nakarating doon sa God's Glory Church, nakita nyo. Nakarating kayo doon sa Francisville, nung lumipat doon, naging City Ward na nakita nyo. Pumunta po kayo uli sa Antipolo para makita nyo kung gaano katapat ang Diyos. Amen? Kung gaano katapat ang Diyos. Sabi rito, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila'y nagkagulo. Ang sinalakay ng Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom. Yung dalawang magkakampi na pagkamalan niyo yung sinilang kakamping kaaway nila. Kaya yun ang sinalakay nila. Bakit? Nasaan yung kaaway nilang totoo? Nagpe-praise and worship. Hallelujah. Ayun. Hindi yun eh. Ayun. Kawawa. Yun ang pagkamalan. Ubos. Ano nangyari? Sabi diyan, verse 24, umakyat ang taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman ng mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Ano yon? Yung tatlong kaharian na yon, ubos. Ano nangyari? Sila nagpatayan. Anong ginawa ng mga Kristiyano o ng mga Hudyo sa panahon na yon? Nag-praise and worship. May problema tayo, praise and worship tayo. Church, may pinagdadaanan tayo, meron tayong malaking challenge. Punta tayo sa church, anong gagawin? Magpaplano ba? Hindi. Mag-praise and worship tayo. Amen, hallelujah. Bakit kailangan natin gawin? Kasi yun yung unang dapat ibinibigay sa Panginoon. Hindi yung pagrereklamo, hindi yung pagkatakot o whatever. Kundi yung pagkilala natin sa kanyang pagiging Diyos. Amen. Pag may pinagdadaanan ng ministry, tawagin ang buong ministry. May pinagdadaanan ng usher, huwag muna kung ano-anong pinag-iisip. Tara, punta tayo ng church. Ano gagawin natin? Mag-praise and worship tayo sa church. Amen, Brother Piel. Amen.
Ministry head, deacons, and usher, elders, pastors. Call your people. Let's do this. Praise and worship tayo. Yung taos-pusong pagsamba. Diyos ang gagawa sa mga issue na meron tayo sa ministering ito. He is God. No other than He is God. And let Him be God of our lives. A place in worship and thanksgiving. The blessing was not just material, but spiritual. Kaya nangyari, pagdating ng 26, ng ikaapat na araw, nagtipon sila sa libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula noon, tinawag nilang na libis ng Beraka ang lugar na yon. Kailan pinangalanan? Pagkatapos ng matinding gera na hindi naman sila ang nakipaggera. Kaya tinawag nila yung lugar na yon, libis ng Beraka. The valley of this place will be called the Valley of Baraka. Bakit? Kasi sa lugar na to, Diyos ang kumilos habang tayo ay nagpupuri. The victory was served while the people of God is in the mode of praise and worship. That's why the Valley of Beraka is also a place of worship and thanksgiving. Our situation in life, yung pinagdadaanan natin, especially yung mga malalaki, yan din ay lugar ng pagpupuri at pagsamba. Hindi ng puro takot at mga kung ano-anong emosyon. Tanda mo kapatid, that is a place of praise and worship. Kapag may napakalaking nakaharang, yung napakalaking nakaharang na yan is a opportunity na makatanggap ka ng blessing sa Panginoon through praise and worship. Amen? Pangatlo, verse 26, yung last part na yan, ng ikaapat na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri na kay Yahweh, kaya simula nooy tinawag na libis ng Beraka ang lugar na yun. Alam nyo, kapag pinapangalanan nila yung isang lugar, gumagawa sila ng monumento. Ano yun, nag-iipon sila ng mga bato at pinatataas sila at doon, itong mga tipo na bato ay palatandaan na dito ang Diyos kumilos at kumalaw. At that time, tinawag nilang libis. Ano yung pangatlo? The testimony of God's faithfulness. Valley of Beraka is a testimony of God's faithfulness. Pinahintulutan ng Diyos yung malaking issue ng buhay mo, pero yung pagpapahintulot na yun para ipakita sa iyo na ang Diyos ay tapat. Amen? Hindi para bigyan ka ng problema, sakit ng kalooban o anuman. Pinahintulutan niya ng Diyos iyo para sabihin sa iyo, anak, andyan dyan ako. Mararanasan mo ang kapangyarihan ko, mararanasan mo ang katapatan ko. Hindi mo kaya, pero anak, kayang-kaya ko yan. Amen? Pangapat at panghuli. Verse 27 to 29. Sa pangunguna ni Josaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na pinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem, tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpa at lira, trompeta. Mula noon ang lahat ng kaharian ng bansa ay natakot nang malamang nila na paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. The Valley of Beraka is a place where that testify na this place is a battleground. But from the battle, it will become a blessing. From the battle to blessing. Malaki yung laban. O, kaya ang tanong ko nga, paano mo tinitingnan yung laban na meron ka? Pabigat? Parusa? Yung ministry na meron ka, nahihirapan ka, paano mo tinitingnan yung ministry na meron ka? Nahihirapan ka, hindi pang karaniwan, parang hindi mo kaya, parang mas malaki sa iyo yung ministry. Paano mo siya tinitingnan? You are in battle. Pero kapatid, tingnan mo siya kung paano siya tinitingnan ng Diyos para sa iyo. Ang tingin ng Diyos dyan sa pinagdadaan mo ay pagpapala para sa iyo. Makita mo siyang ganon. Hindi siya nagyayaan, hindi siya nag-exist sa buhay mo para talunin ka. Nandiyan yan sa buhay mo para ipakita ng Diyos na gagamitin niya yan
bilang isang pagpapala. Tingnan nyo, yung tatlong nation na yun, andala nun kapahamakan sa kanila. Yun yung tingin nila. That is the reality. Pero yung kapahamakan na yun, pag abot sa kanila, blessing. Alam mo yon, ang dami yung kalaban, nakahilerang ganyan, gumanyan ng araw, uy, mamamatay na ako. Bakit? Nakaganyan na yung mga araw, mga pana, ang dami lang. Hundreds of thousands nakaganon. Pinaulan. Nung umulan na, puro pana, pag ganun sa'yo, pagbagsak sa'yo, ulan, tubig, ganun ko siya tinitingnan. May mga arrowheads na ipinupukol sa atin, pero dahil sa kabutihan ng Panginoon at ikaw bilang tapat na alipin, pagdapo sa'yo, refreshing, blessing. Why? Hindi ipapahintulot ng Diyos yan sa'yo para itumba ka. Ipinapahintulot yan ng Diyos sa'yo para ayusin tayo at panauliin uli yung lakas na meron ka. Amen? It's from the blessing, from the battle to blessing. What began as a threat turned into a source of abundance. Threat siya, banta. Pero ginawa ng Diyos na kasaganaan. Ilang araw nila hinakot? Up. Verse 25, napakaraming nasamsam ni Yosapat at ng kanyang mga kasama, halos hindi madala ang mga nasamsam nilang kawan. Ang mga kagamitan, damit at marami pang mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot. Ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuha lahat. 3 araw na howling ng blessing. Just imagine. At ang umahakot, buong bayan ng Israel ang naghahakot ng blessing. 3 araw na naghahakot. Yung pamilya mo ng pagpapala, hindi pa naubos yung pagpapalang hinahakot mo. Gaano karaming blessing yan. Imagine nyo nga mga kapatid. O anak, pakihakot nga doon yung blessing na para sa'yo. Dalahin mo na buong pamilya mo, kamag-anak mo. Hinahakot mo ng 3 araw, hindi pa maubos-ubos. Gusto nyo po nun? Lord, gusto ko nun. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Ako gusto ko nun. Lord, gusto ko ng ganyang blessing. Hindi man literal, but in other ways, sa ibang bagay, Lord, gusto ko yung blessing na hindi ko kayang ubusin. Gusto ko yung blessing na inihanda mo para sa akin. Bakit? Kasi kapag ikaw ang naghanda ng blessing para sa akin, hindi ko kayang ubusin. Ano ibig sabihin nun? Yung blessing mo sa akin, abundance, nananagana sa kapanahunan. Amen? So, laging sariwa si Kristiyano. Bakit? Yung pagpapala ng Diyos sa kanya ay sa lahat ng aspeto. Naubusan ako ng pera, pero hindi lang yun ang basihan ng pagpapala. Ubus ang pera ko, pero wala akong sakit. Maayos ang katawang ko. Masaya ang kalooban ko. Maayos kami dito sa pamilya ko. Those are blessings. Amen? Hindi lang nakabase ang tingin mo kapatid sa hawak mong pera. Hindi yan ang basihan ng kaligayahan. Although kailangan natin yan. Amen, hallelujah. Tayo po tayong lahat. Yung pagdadalamhati natin minsan ay pinapalitan ng Diyos yan ng pagdiriwang, ng pagsasaya, no, ng pagpupuri. Kailangan lang maintindihan natin kung paano ang Diyos kumikilos at gumagalaw sa ating buhay. What we need to do, no, as a man and a woman, as a child of God, as a children of God, ay yung pangunahing bagay na hinahanap ng Panginoon. Ano yung pangunahing bagay? Ikaw at ako ay sa lahat ng panahon, kailangan magbigay ng pagsamba sa Kanya. Nararapat na pagsamba sa Kanya. Alam niyo, ang pagsamba ay hindi ginagawa lamang sa lugaring ito. Mga kapatid, puso sa puso, ang pagsamba ay hindi lang pang-araw ng Huwebes at pang-araw ng Linggo. Ang pagsamba sa Panginoon ay tuwi-tuwi na. Ano man yung ginagawa mo, you can offer to the Lord.
your praise and worship. Ano man yung ginagawa mo, saan ka man naroon, anumang oras yan, hindi dapat tumitigil ang Kristiyano sa pagkilala ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Isa sa mga paborito kong lugar, no, na ginagawa ko yung pagbubulay-bulay sa pamagitan ng awit, no, hindi lamang sa ganitong lugar. Alam niyo sa kaan? Kapag hawak ko yung manibela ng sasakyan. Pag magpapatugtog ako doon, ayan na. No, lumalabo na yung paningin ko. Habang nagdadrive ako at nagpatugtog na ako ng awit ng pagsamba, lumalabo na yung paningin ko. Bakit lumalabo? Kasi pumapatak na yung mga luha ko. At habang nagmamaneho ko, umiiyak ako. Why? Kasi that's the time na nagme-meditate ako ng kabutihan ng Diyos. Kino-comfort ako ng Panginoon. Tapos ang Diyos nagdadagdag ng mga bagay na gusto niyang sabihin sa akin. And the Lord humbles my heart. Mga kapatid, bilang pastor po ninyo, gawin natin yung nararapat para sa Panginoon. Ibigay natin yung nararapat na para sa Kanya. Amen. Ang gusto ng Diyos ay totoong pagsamba para sa Kanya. Hindi pakitang tao o hindi anumang bagay. It's between you and your God. Amen. Anong gagawin ko? It's about time to address my intimate relationship with Him. Kailangan ko nang ayusin ito. Alin? Yung aking relasyon sa Kanya. He as my Creator, and I am as a created being. Siya na manlilikha, ako bilang nanilikha. Siya na Panginoon, ako naman bilang alipin. Siya na aking tatay, ako naman bilang anak niya. Siya na tagapagpatawad, ako naman bilang isang pinatawad. Ayusin na natin ito, mga kapatid. And that's the time na makapagbigay tayo ng isang maayos na pagsamba sa Kanya. The Lord never asked for a religion. Hindi yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Yung pagiging relihiyoso natin. Ang hinahanap natin, hallelujah. Oh, I praise you, Lord. Pwede ba natin muling itaas sa ating kamay? Hallelujah. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we pray, worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For every answered prayer, for always being there, for love that pierces when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all the way. Hey, true, it's all because of you, Lord. Panginoon, salamat po ng maraming sa bawat pagkakataon, sa bawat oras, sa lahat ng sirkumstansya na iyong pinapahintulutan naman. Tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan, bigyan mo po kami ng lakas
kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. At sa mga bagay nito, Ama, katulad ng ginawa mo sa panahon ni Hari Josaphat, hinihiling po namin na ito ay patuloy din namin maranasan sa aming kapanahonan. Makita po namin kalalagayan at sa iyo namin ito, Lord God, inilalaga, ipinagkakatiwala. Alam mo po, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Alam mo po ang tinatanaw ng aming kaisipan. At sa iyong kamay, lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala. Again, Lord, ang lahat ng ito ay binibigay namin sa inyo ng may pagpupuri, ng may pagpapasalamat, pagkilala, at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lahat po ay may sabi na Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay daramo sa ating communion. Gusto ko pong basahin ang ilang bahagi